Kamusta buddies? This is Chris Sniper at nandito tayo ngayon sa actual remapping sa Davao del Norte, no? Kasama natin ang Team Choco. At before tayo magpatuloy, may shoutout muna tayo ng mga katropa natin, lalong-lalo na sa new follower natin na si Buddy Alnads Men El Ali. Shoutout sa iyo buddy, Alnads Men El Ali, yung follower natin. Kumusta dyan? Buddy Alnadsmen. Then shout out kay Buddy Max Labadon, no? Ang matibay natin na treasure hunter na katropa na patuloy sa pag-explore at patuloy sa mga operation. Brother Max Labadon, kumusta? Ingat palagi. Then shout out sa team natin, no? Mga katropa sa Masbate, mga Masbate hunters dyan sa Visayas. Shout out sa inyo, lalong-lalo na kay Sir Sam Ilanan. Sir Sam, kumusta? Regards dyan sa mga tropa natin sa Masbate. So, kumusta? At ingat palagi Sir Sam Ilanan at sa lahat ng mga taga Masbate na mga ka-treasure hunter natin. So, I pray for successful operations sa inyong mga project. Then shout out sa Team Yamaha, no? Ang Team Yamaha dyan sa Bohol, no? Bohol, kapitbahay ng Cebu, sa Visayas area pa rin. So shout out sa Team Yamaha by Edward Tagsa. Kamusta brother Edward Tagsa from Bohol, no? Shout out sa Team Yamaha, no? Ingat kayo palagi, then good luck sa mga project. Then shout out sa katropa natin, Brother Ariel Bustamante, shout out sa iyo bro, no, dyan sa Surigao. Then shout out sa siyempre sa kaibigan natin, no, si Sir Fel. Kumusta Sir Fel? Shout out sa Team Red Ido, Team Tunggang, no. Then mabuhay ang Red Ido Foundation. So yun buddies, ang mga katropa natin sa mga hindi nabanggit sa susunod na lang na mga actual videos natin. Then kaya best friend ko, Tufi Muradas, no? Sa Santa Fe, Cebu. So, kumusta ga, Tufi, dyan sa Santa Fe, Cebu. Sa mga katropa ko din dyan. Kumusta kayong lahat? So, yun lang buddies. Ipapakita namin ngayon ay actual remapping about triangulation, Japanese treasure layout, then triangulation method, then pagmasdan nyo mabuti ang mga technique dahil may tamang sukat, may tamang angle ang remapping na ito. So, once again, sit back and relax and enjoy the show. Bansay buddies! Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper at nandito tayo ngayon sa actual remapping session. Kasama natin ang Team Choco. Maraming salamat sir. Napunta kami sa lugar nyo, ka-team blasting. Okay, so nandito tayo ngayon kasi gusto ko ipapakita ang isang treasure boreal layout, no? Tsaka before kami nag-remap, inalam muna namin ang history sa may-ari. Dati-rati itong area na to ay pinupuntahan ng mga Japanese soldiers. Kabayo pa ang service, bundok to eh. Paakyat ang mga kabayo, then may mga karga. Pagbalik sa baba, wala na ang mga karga, wala na sila karga. Okay, so thank you Team Choco. Bansay Team Choco! Bansay! Team Choco kasi maraming chocolate dito. Ito yung chocolate, gagawing chocolate. Ano itong pangalan ito sir? Kakao. Okay. Pahulay pa sir. Diretso. Pahulay. Diretso kami buddies ha. Papakita na namin itong isang treasure boreal layout. Kasi nag-test digging pa doon si Black Phantom, no? Sa kabilang area. Nagpa-test dig tayo. Ito isabay lang namin para may additional tayo na remapping insights. Ito lang talagang maitulong namin sa mga katropa natin. Tapos may idea tayo. So, diretso tayo. Ito yung tatlong bato. Yan. Tayo ako dito. Ito yung bato sa east. Yan ang bato sa west. Okay? So, kompas. Kita ko lang. Parker. Yan.
Sa tinayuan ko ba to, nasa east ako, posisyon. So 270 degrees west side yung isang bato. Okay? So kumpas naman tayo sa kabila, ayan. 315 degrees, yan. May isang bato din doon. So baka simot 135. Dito naman sa kabila, ito. Dito ako tatayo. Yan. Pupunta doon ang compass natin, 45 degrees din, 25 degrees. So naka-triangle talaga. So tama, napapasok siya sa 83 grams, diba? So triangle formation. Then ngayon, sukatin natin pag equilateral. Dahil pag equilateral to ay alam na natin nasa gitna. Okay. So kuha tayo ng sukat. Kita ba this? 10 feet. Okay. 10 feet. Okay. Dito sa kabila. This. 10 feet. Okay, 10 feet. Dito naman. Ang S-twist alignment. Tingnan natin. Doon. Okay. 10 feet. Okay. So kung mapapansin natin, 10, 10, 10. So, mayroon siyang 10, 10, 10 pattern sa distance ng naka-fix na bato. Talagang not movable to. Ibig sabihin, triangulated. So triangulation na may equal distance. So equilateral. So ngayon, pansinin natin ang bato. Ito siya, may hole. Yan ang kulak. Ayan. Hindi ka nalalabas. Na, papasok. Ito naman siya, nasa side, naka-wall type. Nakapader. Hindi nakapader dito. Naging pointer na to. Yan, sa gitna. Dito, may heart formation. Ito. Okay? Sa S. Okay. Pointing to center. Dito naman sa kabila, nasa norte. Yan. Pansinin natin, itong bato na to, yan. Mayroon siyang ano tawag ito? Corals. Yan. Ito yung mga galing sa dagat ng corals. Ibig sabihin norte. Galing sa dagat tubig. So dito ang posisyonin niya. Para din siyang likod ng pagong na walang ulo. So alam naman natin pag pagong sa primary items nasa south. Yan. So kumpas tayo nito. Yan. Sa gitna na, center. Yan. 180 degrees from this pagong nasa south ang item. Okay. Dalawang ano lang yan. Lakang yan. Isa. Dalawa. Yan. Item na. Ito yung istaka natin na item. Yan. So dito ang center spot. Ipatsik natin kay sir. Sa team Choco. Team leader. Ito yung istakahan. Para makita natin ang paggamit ng Japanese one din. Yan. So pag paado yun, abante pa siya. Yan. Pag tatamaan ng mga siding, ikot na siya dyan. Abante pa ng konti. Ayan. Hanggang sa gitna, kilid-kilid. So yan ang pagkuha ng dimension. Dito sa gilid. So yun ang sinasabi ko na after remapping, pwede natin ma-check ng gadget, kahit anong gadget ang ginagamit nyo, basta alam nyo lang gamitin, din alam natin ang kakayahan. No? May scientific method na talagang mag-detect siya ng gold. Ito may bala to na gold hindi nakapindulong. Okay? So thank you sir. Yun na, ang spot. So ngayon, kita natin 10, 10, 10. So triangle formation. So alam naman natin yan. Malaking load yan pagkasukat ko na Chard. Sa team blasting. So Richard. Birthday boy kahapon. Happy birthday na Chard. 1 foot. 1 foot. Ang taas niya. 2 feet. Then 2 feet. 1 by 2. So ibig sabihin, yan ang primary ions o detection ng gold na nakukuha ng ating gadget. Ang laki ng items. So hindi natin alam pag makuha ang anti-radiation yan, lalaki pa yan. Kasi may may cover. So, para yan ng uling, black sand, dolomite yan, mga anti-radiation yan. So yan na ang gitna ng tatlong bato na nag-triangle na tatama sa 83 grams
may item sa gitna. So ngayon, dito tayo sa Code Duo Secrecy, no? Kasi ano siya eh, ito S-twist, di ba? S-twist dyan. So doon naman sa pagong back, na wala pang ulo. Alam ko ang ulo niya, nandito sa gitna eh. Tamago. So north-south. So north doon, kasi ngayon may corals. Then south ang item. Then alam naman natin, magsukat naman tayo ng 10-10 dito. Katama na naman ng items. So dito, Tony Parker. Yan, ito. Listakahan na natin. Yan ang spot natin ng pangalawang deposit. Itong tinatawag natin na double deposit, 159 pattern. 1 sa code 1, bato. 5 sa centers item. Then code 9 dito sa last tinatawag natin na deposit na maliit. Yan ang malaki. Kasi alam natin pag triangle ganyan ang distance, 10 na siya, 10 feet. Malalim yan. Okay, dito. Pakita lang natin. Okay. So ayan. 10 feet sarado, di ba? Okay. Doon nakalock yan sa yung bato sa S. Okay. Ngayon, pagtatayo na ako dito, ito yung tinatawag natin na missing coordinate. So, east-west, north-south. So, makikita natin cross type. Nag-cross na ang positioning. Wala lang bato dito na malaki kasi hidden. Yung tinatawag natin na missing coordinate. So, pag diretsyon mo sa item dito na may sukat na 10, 10, 10, 10, may atin to dito na giveaway ng big load dyan. Or medium deposit. Yan. Kasi 1x2 yan eh. Malaki-laki yan. So, kung pansinin natin, nag-diamond type na ang pattern. Yung tinatawag natin na geometric pattern, diamond type, boreal out, or cross type, code duo. Gis, no? Gis. So, ito, bantayan natin sa 10 feet to 10 yards. Ano makikita sa maliit na deposito nito? Kasi liit lang eh. Pwede sukat, sir. Yan. 6 by 6 inches by 3 inches. Parang isang barita lang. 3 inches. Okay, 6 by 3. Napakalit bodies, no? So, tapos sasapol siya sa pattern. Kaya sinishare ko to kasi ang pattern is standard ito. Tinatawag na cross type pattern or Kojo o secrecy. Then triangulation of rock with center deposit. So, hopefully naintindihan nyo bodies. Precise na yan ha. Then, tamang sukat. Importante may sukat talaga. So, pag gis doon, dapat gis din doon. Gis din dito, gis din. So, ayan. 10, 10, 10, 10. So, yan ang method sa ginagamit natin sa triangulation din sa Kojo o secrecy na cross type deposit. So, yun lang. Then, maraming salamat. Hopefully, naintindihan nyo at kung may makita kayo na similar nito sa mga site ninyo, ay ma-apply ninyo sa inyong mga tinatawag na remapping session, then sa actual operation. Okay? So, thank you so much, Tony Parker. Doon ka muna. So, ito si Tony Parker, katropa natin. Videographer siya natin kasi si Black Phantom busy pa eh. No? So, ulitin ko, yan ang positioning ba to. Makita lang, 1, 2, non-movable yan talaga ba this? 3, yan. So, triangulated yan. Triangle yan talaga. With equal distance. Ayan siya. Okay. So, ito yung katropa natin dito sa Team Choco. Thank you, sir. Then, thank you, Team Blasting. Red Phantom, Black Phantom, lahat ng mga Phantom. And Tony Ferrer. So, once again, this is Chris Sniper saying, eat, sleep, and explore. Then, Bansay Team Choco! Bansay!